Kapag nag-excel ka sa lahat, ay ibang klase ka, malupit kang upline. But it takes time para mag-excel ka sa bawat isa. Kailangan mo na maintindihan mo, ano ka muna ikaw? Ikaw, ano ka? Hindi mo kailangan mag-pretend na maging bossy kung di naman talaga ikaw yan eh. Pag alam mo kung sino ka, alam mo na yung strength mo na ngayon, alam mo na rin yung weakness mo. The same time, pag naintindihan mo na yung mga kaharap mo everyday, alam mo na kung paano mo sila kakausapin. My name is Sherwin Bada. Master the art of closing the deal. Alright? Kumbaga po, ang subtitle niya, Learn how to double your sales. Di ba? Parang enticing and exciting. Ang tanong ko po, gusto ba matuto? Yes. I-share ko po sa inyo over the years, ano yung ginagawa ko, legal na ginagawa, at medyo mga pinagbabawal na technique sa pag-build na network. I will show it to you tonight. Ang susunod na programa ay rated PG, patnubay at... Ang aking topic po for tonight, closing the deal. Alright? Are you ready? Yes! I'm sure, alam nyo na rin naman to eh. Paano mag-close ng deal. And I'm sure, meron kayong kanya-kanyang style. Ngayon, the reason behind, kaya ginawa natin tong training na to, para dagdagan po inyong mga kaalaman. Ngayon, ang problem po ng iba, nagdadala naman ng tao, ng guest, pag may hakot day tayo. Bakit hindi nagjo-join? Ang speaker magaling naman. Ang problema, inupo agad sa seminar na hindi na mindset, hindi na mood set. Kaya, yung narinig niya magandang balita, dadaan sa tenga niya, lalabas sa kabila, useless. So, importante po ito. Then, after this, ito na po, presentation. Then after presentation po, di ba meron tayong sharer? Isang tao, papashare mo. Hindi po kasi importante na, iba kasi, sir, kaya ako nahihirapan kasi wala akong resulta eh. Tama ba? Nahihirapan ako sir makapag-convince kasi wala pa akong checking malaki. Tama ba? Ito yung normal notion natin eh. Pero gusto kong tanggalin niyo po yun sa utak ninyo kasi lahat po ng top earner natin, nagsimula lahat siya walang resulta. Dapat matutunan mo yung technique, kahit wala kang resulta, kaya mo mag-create ng pay-in. Kaya nga po ginagamit natin yung ABC rule, dito nangyayari yon. Nangyayari pong ABC rule, sa simula, pwede rin gagamit ka ng ABC rule. Narinig niyo na po ba yung ABC rule? Sa nasa Zoom, I'm sure alam niyo na po yung ABC rule. The rationale, dapat bago mo paupuin sa seminar, magpa-ABC rule ka muna. Kasi kung di ka marunong mag-mood set, mag-mindset, let your A ang mag-open mind sa client. Di ba? Yung A, advisor, B, bridge, C, client. Di ba? Kung di ka pa marunong mag-mindset, mood set, pakilala mo sa A. Alright? Kasi yung A, hindi yan mag-a-advise na mag-join ka sa negosyo. Kasi hindi pa nga niya siya nakaka-attend eh. I-advise niya yung guest, yung client, na sir, mag-open mind ka lang. Pakinggan mo lang. Nakukuha niyo po? Ngayon, pag umatin ng presentation, after presentation, bago umuwi, dapat magpapa-ABC rule ka ulit. So, hindi kailangan ikaw ang may komisyon na malaki. Ang kailangan mong gawin, kakaibiganin mo yung mga top earner natin, lalapit ka sa kanya, hindi naman sila tatanggi sa inyo eh. Bakit po? Kasi nagsimula sila, kagaya rin ninyo, na wala pa rin resulta. Tinulungan din someone na A before, hanggang sila nagka-resulta, hanggang naging A na rin sila. Tama ba, Sir Carlo? Gagamitin mo sila. Ito yung lagi sinasabi sa inyo na, willing po ako magpagamit, gamitin nyo lang po ako sa maayos na paraan. Kakaibiganin mo lang yung mga mentor, kakaibiganin mo lang yung mga upline. Kasi wala ka pang papakitang resulta eh. Kaya nga hindi kailangan may resulta ka eh. Kailangan lang, alam mo, gamitin resulta, resources ng mga top earner natin. Importante lang, pag magka-ABC rule ka, dapat po, una, wag kang magkakamali sa pangalan. Lalapit ka kay Crispin. Upline, Carlo! Crispin nga yan eh.
So, dapat alam mo. Alright? At dapat, alam mo rin yung background hanggat maaari ng mga top earner natin. Para saan yung background? Yung background po, hindi ito ang topic ko eh. Mabilis lang to. Ang background kasi, kung ang guest, empleyado, hahanap ka ng top earner natin na dating empleyado rin. Kung ang guest, engineer, hanggat maaari, hahanap ka ng top earner natin na engineer din. The reason behind, kasi minamatch mo sila para makarelate, para maswak sa balde yung prospect. Gets niyo po? Alright? So, it is very important. Naalala ko dati, di ba, Brother Sam, nung nasa Forever Living tayo, way back 1999, meron tayong tickler, dati tawag pa tickler eh. Mag-i-interview tayo. At nagulat po ako, pagbalik ko sa Unified, pare, ginagawa pa rin dito yun. Anong tawag nila dito ngayon? Unigraph ang tawag nila. Nag-evolve from tickler to Unigraph. Nag-interview sila. Yun po yung tama, para alam niyo po yung background kung saan ka magpapa-A. Are you learning? Then, after presentation, another A ulit. Isa, dalawa, the most. Tapos, yung panglima, ito na, ang closing. Dito ginagawa yung closing the deal. Alright? Dapat po itong lima na to, dapat to nag-i-exist. Kaya minsan po, Sir, bakit ganon? Hataw ako ng hataw, invite ako ng invite. Buti nga po sa inyo, may sumasama. Iba, invite ang invite, walang nadadala eh. Ibang usapan naman po yon. Ang concern doon, invitation, ibang training naman po yon. Alright? Ngayon, pag ito ginagawa ninyo, most likely, magkakaroon ka ng double result. Kailangan lang po, magawa po ito. Okay? Ngayon naman po, sa closing, ito yung 5 elements ng closing na kailangan po ninyo maintindihan. Meron tayong 5W. Alright? Sa closing po, pwedeng ikaw ang magko-closing, pwedeng si A pa rin, pero hanggat maaari, tayo po matuto tayong paano ba mag-closing. Kasi kung aasa tayo sa A, aasa tayo sa top earner na may resulta, wala sila. Pwede kasi may time, wala sila eh. Paano na yung client mo? Umatay ng seminar, magaling yung presenter, magaling yung speaker, hindi rin na i-close. So, dapat, ready tayo. Paano yan i-close? Are you learning? Unang W, alam ko hindi po ito bago sa inyo eh. Ito yung who, where, what, when, and why. Alright? I'm sure alam niyo po ito, di ba? Minsan, pagka naka-attend tayo, naka-receive tayo ng invitation card, ito yung content eh. Di ba? Who, where, minsan naiiba, minsan pangalawa yung what. Who, what, where, when, why. Pero sa format natin, unahin natin yung who. Okay? Sino yung, sa closing, sino yung who? Sino yung i-closing natin? Una po sa closing, ang unang dapat i-closing ninyo, ang una po dapat, sarili mo. You cannot go out and make other people believe you and join your business kung ikaw mismo, duda ka. Ang una mo kailangan kumbinsihin, mga kaibigan, sarili mo. Hindi pwedeng i-closing mo, pare, maganda doon negosyo doon, yayaman daw tayo dito eh. Kakamot-kamot ka pa sa ulo, may daw pa. Dapat mga kapatid, makita sa mata mo yung conviction na mag-join man o hindi yung kausap, makita niya sa mata mo na ikaw yayaman ka. Makita sa mata mo na ikaw naniniwala ka sa ginagawa mo. Are you learning? Kaya po, tonight, you need to reassess yourself. Naniniwala pa ba ako sa Unified? Harap ka sa salamin. Kuya Guto. Kayo pula, harap kayo sa salamin. Mamaya pag-uwi ninyo. Make sure, pag harap mo sa salamin, ang makikita mo dapat ikaw. Pag nakita mo, hindi ikaw, teka lang. May something. Then you ask yourself. Kasi po, doing something
Dahil yung belief mo, okay to eh. But kung i-level up mo siya doon sa part na level up na conviction, pag sinabing conviction, i-level up mo yung belief. From here to here, ito yung belief, ito yung conviction na with or without result, alam mo, yayaman ka sa ginagawa mo. Kailangan po, sa utak nyo pa lang, alam mo, tapos na, nayayaman ka na. Dapat alam mo, Kuya Gudo, sa utak mo pa lang, alam mo, a matter of time, maybe a year, after 2 years, yayaman ka sa negosyo na to. Dapat maparamdam mo sa kausap mo na yayaman ka sa negosyo na to. Kaya po, hindi madali. Magiging madali lang siya pag ikaw, yung sarili mo, na-convince mo. Are you learning? Kaya minsan kasi kaya wala tayong resulta, wala tayong pain, kasi ikaw mismo hindi ka naniniwala eh. Tama ba? Kaya po, Kuya Gudo, dun sa mga kinausap mo na nag-negative sa'yo, babalikan mo sila. Pagbalik mo sa kanila, kausapin mo, face to face, at sisigawan mo, yayaman ako! Hindi, joke lang, Kuya Gudo. Huwag ganun. Dapat po kasi mindset po kasi natin lagi, during closing the deal, tayo yung nag-offer. Okay? Example po. Pag ikaw ba nag-offer, hindi tinanggap yung offer mo, sasama loob mo? This is my money. And I work hard for my money. Sabol lang po ito, ha? Paano tuwanin nyo? Naka-ready na eh. Bibigyan kita ng 1,000 pesos. Pag hindi niya tinanggap, hindi niya ito kinuha in the count of 3. 3, 2, 1. Kukuhanin nga. Hindi, ganyan yung mindset. Pag ikaw ba nag-o-offer, pag hindi niya kinuha, sasama loob mo? Pwedeng yes. Pero ako, no. Hindi ako nawalan. Ikaw. Kaya hindi ka sa akin mag-join, so what? Hindi ako nawalan. It's your loss. Dapat pag ganun yung mindset mo, doon pa lang, mataas na tingin mo sa sarili mo. Hindi ka maghahabol sa kausap mo. Are you learning? Kasama ba loob ko pag di mo kinuha yung 1,000? Hindi nakatibid ako, di mo kinuha eh. Ganun lang mga kapatid. Di ba ang unang kailangan natin i-convince? Let's go back, children. Di ba ang unang kailangan i-convince natin sarili natin? Okay? Ang unang natin kailangan i-close the deal, sarili natin. Kasi dapat po sa utak natin, alam mo, done deal na to, alam mo, yayaman ka dito. Kaya pag alam mo to, pag nagka-problema yung system, dapat ka naapektuhan. Naniniwala ka yayaman ka, pag nagka-problema system natin, ba't ganun? Talaga pag yayaman ako dito? Ba't ganito yung system? Pero pag si Gcash may problema, wala kang angal. Pag yung Bangko, BDO, may problema system nila, wala ka ring angal. Pero pag may problema system ni Unified, galit ka pa. Hindi. Sa akin po kasi, nung nag-decide ako na alam ko yayaman ako, kahit anong mangyari sa paligid ko, wala akong pakialam. Kahit may problema yung system, may problema products, wala akong pakialam. Bakit? Alam ko kasi, yayaman ako. Kaya whenever I stand in front of anyone, hindi ako na-intimidate. Bakit? Alam ko, yayaman ako. And I know I am the one who is offering something. Hindi man siya mag-join, hindi sasama ang loob ko. Hindi ako nawalan. Siya. Are you learning? Yes. Now, pangalawa na who. Siyempre, ito na yung client natin. Okay? Kailangan nyo maintindihan, merong pong 4 na behavioral pattern ng tao. I'm sure narinig nyo na po ito eh. Di ba merong controller? Can you please all read? Ito pong 4 na yan, minsan makakaharap mo yan. At minsan, mas mahirap magsalita sa crowd, in front, on stage, kasi lahat yan nag-i-exist. Iba-iba ang approach sa bawat isa. Kaya minsan hindi ka makapag-close ng deal, kasi yung kausap mo pala, controller pala, ang ginagamit mong style, pang-promoter. Hindi mo siya masaswak sa balde. Narinig niyo minsan, di ba may sinasabi silang gagamit ng magic words? Sa bawat behavioral pattern ng bawat client, may mga magic words dyan.
na ginagamit. Inuugot mo yan from time to time. Pero, para malaman mo ano yung hugutin mo magic words, kailangan maintindihan mo silang apat. Klaro? Ano po yung controller? Yung controller sa ibang psychology term na ginagamit nila, ito yung mga director. Alright? Controller, director. Yung mga controller ba, tsaka director, ano yung mga character traits nito? Ito yung mga bossy type na tao. Yes, taga-utos, controller nga siya. Gusto niya siya lagi masusunod. So, pag binangga mo siya, hindi mo yan makukuha. Dapat matuto kang sayawan yung tugtog ng kliyente. Are you learning? Makikita mo rin controller ng kausap mo. Actually, hindi pa siya nagsasalita. Bababa pa lang siya sa kotse. Madalas, kung ano yung kulay ng kotse niya, it determines anong character traits. Ang mga controller o director, ang sasakyan nito normally kulay black. Ay, si Boss Sam. Alright? Black, gray. Tapos ang mga sounds niyan, I did it my way. Tsaka, laging siya yung center. Hindi yung mali, yun siya. Do not take it against him, against your client, yun nga siya. Para makuha mo siya, kailangan, a-adjust ka sa kanya. Para mapasok mo yung mundo niya. Kasi may wall yan. Hindi mo yan mapapajoin sa'yo kung di mo na-break yung wall niya. Alright? So it is very important na makilala mo kung sino siya. Tapos pagka po controller o director, ito yung mga crowd tumatawa na, siya hindi. Poker face siya. Oo nga, ganyan sila. Masaya yan, sa loob niya gusto niya magsisigaw, tumalon, pero kukontrolin niya. Kaya nga siya controller eh. Gets niya? Pag controller po, ang approach sa kanya, go straight to the point. Ayaw nila nung binabola-bola sila, do not go around the bush. Diretsuhan ang usap dyan. Are you learning? Hindi mo pag controller, sasabihin mo, Ma'am, ang ganda ng watch mo, sablay ka na. Ayaw nila binabola sila eh. Sir, ang ganda ng gupit mo ngayon patay ka na. Controller nga siya eh. Hindi mo na makukuha yung kahit anong ganda ng negosyo mo. Are you learning? So, pag controller, di ba, alam mo na sa crowd, o kahit nakaharap mo, naka-meeting mo, tsaka malalaman nyo po yung mga controller, hindi to ganong gumagalaw. I mean, minsan nakameeting lang yan. Yan, dito, yan. Ganyan lang sila. Di ba meron tayong topic before sa mirroring? Di ba, kung ano yung non-verbal gesture, non-verbal reaction ng client mo, kung gumanon siya, gaganon ka din. The rationale behind, para, makapag-build ka ng proper rapport. Importante lang mga kaibigan, pag gumanon siya, huwag yung ganon ka na. At mali po yun, ha? Gumanon siya, ikaw, yak, ganon ka din. Hindi na kaya mo talaga pinirror mo. Tapos, pagka nag-lean back, si client mo, huwag ka mag-lean forward. Mali yun. Ito yung mga non-verbal gesture na importanteng natututunan i-apply mo. Pag nag-lean forward si client, ibig sabihin, interesado. Lean forward ka din. Are you learning? Tapos, ito naman pong mga promoter, ito mga masarap kausap. Madali ito makilala eh. Yung promoter, sa ibang term, ayan yung mga relator. Yung promoter, ito yung loving people, masasayang tao. Alright? Ito yung makwento. Ito yung, sila yung dapat pinupuri, sila dapat yung binobola. Kasi kapag nabola mo sila, napuri mo sila, kuha mo na yun. Pay in na yun. Are you learning? Ito naman, makikita mo to, kung ito may sasakyan na, normally to, sasakyan ito kulay pula. Ito yung mga energetic, si Kuya. Si Kuya. Promoter si Kuya. The way na magsalita siya, exactly promoter yun. Nakapula pa siya, promoter talaga siya. Opo. Yun lang. Tapos po yung promoter sa crowd,
Sila yung malakas tumawa, sila yung pag tumawa, may body language pa. Sila yung matachi, uy! Pag ganun, pag promoter ka usap mo, a-apply mo rin sa kanya yun. Bakit? Pag in-apply mo yun, kahit wala ganong business, close na kayo nun. Kasi madaling makuha yung loob ng promoter eh. Kaya lang, pag nasira ka sa promoter, nasira ka in a sense, time, pera, wala ka ng business na magagawa sa kanya. Nag-guess po ninyo? Masarap magkaroon ng organization mo na promoter. Kasi ito yung, pag nakarinig ng kwento, kinukwento agad, ito yung mga hype, in short, ito yung mga marites, kumbaga. Para si Kuya, ang daming kinuwento kanina eh. Kala ko siya na speaker eh. Uy, kiss me! Kaya Lawrence. Power! so Kuya Gudo, napakaswerte mo. Dalawa, swerte o masakit ulo mo later on? Opo. Yan. Kuya sa iyo, thank you po ah. Yan ang mga promoter. Kasi pag sa organization mo may ganyan ka, 4, malakas na team yun. Pero pag puro lahat ganyan, ang gulo niyan. Nagmi-meeting kayo, may sarili silang meeting. May sarili ng agenda, di matatapos. Kaya, I love you. So alam niyo na po, pag promoter, paano mo siya i-approach? Pag bossy, approach dyan, diretso ang usap. Huwag mo siyang bubulahin. Okay? Pagka po promoter, yan, okay lang. Magbulahan kayo. May bulahan na yung makatutuwanan naman. Yung tipong, sir, bagay sa yung quote mo, sir. Ako lagi kong pag nakikita ko naka-get up, si Sir Carlo, lagi ko siyang pinabate. Hindi ko alam, unknowingly ba, nakisend ako sa kanya ng signal na promoter ba siya? Kasi minsan may mga tao na controller siya, promoter siya, analyzer siya, supporter din siya. May mga taong ganito eh. Napanood niyo yung movie na Divergent? Di ba 4 din yun, klase? Yung mga Divergent, kaya niya mag-excel sa lahat. Kapag nag-excel ka sa lahat, ay ibang klase ka, malupit kang upline. But it takes time para mag-excel ka sa bawat isa. Kailangan mo na maintindihan mo, ano ka muna ikaw? Ikaw, ano ka? Hindi mo kailangan mag-pretend na maging bossy kung di naman talaga ikaw yan eh. Hindi mo kailangan mag-pretend na maging promoter, hindi nga ikaw yan eh. Pag alam mo kung sino ka, alam mo na yung strength mo na ngayon, alam mo na rin yung weakness mo. The same time, pag naintindihan mo na yung mga kaharap mo everyday, alam mo na kung paano mo sila kakausapin. May it be sa work, pare, mahirap pasunurin ang isang empleyado natin kung ang character trait niya, ito siya. Hindi naman pwedeng sipakin mo agad. Di wala ka na naging empleyado. Dapat sasayawan mo kung ano yung character traits ng mga tao. Are you learning? Yes. Ano naman po yung analyzer? Yung analyzer po, ito yung kausap mo, prospect, client, maybe one-on-one o crowd, ito yung mahilig mag-analyze. Kaya nga siya analyzer. Alright? Ito yung magtatanong na sa kanya dapat pinapakita yung facts. Factual siya. Example, maganda ba talaga yung product nyo? Ito yung normal tanong niya. Maganda ba talaga yung product nyo? May CPR ba yan? Pwede ko makita? Yan sila. Gusto niya, sigurado. Alright? Tapos po, pag nag-present ka, pag ang kausap mo, example, si Sir Lawrence yun. Yung trait niya. Ang trait niya, analyzer siya. Kailangan, pag nag-present ka, Sir, imagine mo to, Sir Lawrence. Nagbilog-bilog ka. Imagine mo ikaw to, Sir Lawrence. After 6 months, nag-100,000 ka. Pag pinakita mo sa kanya to, music to his ear yan. At nagniningning yung mata niya dyan. Bakit? Yan ang gusto niya eh. Nagigets niya? Alright? Are you learning? Siya yung example mo.
Imagine mo to, sir, ha? Pag kumikita ka ng ganito, papakita mo sa kanya, importante sa kanila, yung mga analyzer, makikita yung portal. Sige mo, sir, ito yung portal ko, sir. Pag nag-join ka, sir, ito magkakaroon ka nito. Gusto niya yun eh. Pag nakuha mo yun, pag napakita mo yun sa kanya, sigurado ako, pay in yan. Are you learning? Yung supporter naman, sa other word ng psychology, ang tawag nila dyan, slow reactor. May mga tao kasi na, di ba may mga taong upbeat magsalita? Na parang salita, matalsik pa yung laway, parang ako. May mga ganun eh. Pero may mga tao, mamimit ka, ang bagal magsalita. May ganyan. May ganyan, di ba? Pag ganyan ang kausap mo, ganyan yung kaharap mo, dapat, hindi pwedeng salita mo upbeat. Alam mo, sir, grabe ito, mali ka doon. Hindi mo yung makukuha. Dapat, alam mo, sir, grabe dito. Alam mo, sir, sasayawan mo siya. Are you learning? Yes. Kaya mahirap, pag sa crowd mo, nag-exist silang apat lahat. Ang hirap niyan. Kailangan di ba tayo, applying ka, speaker tayo eh. Hindi kasi pwedeng yung, pag nagsasalita ka, yung tema mo, yung tempo mo, pare-pareho. Hindi pwede. Kaya tayo misa kailangan gumanon, kasi i-reach out mo yung crowd mo na supporter o slow reactor. Kaya misa kailangan mag-post. Hindi rin applying ka na puro upbeat. Kasi puro upbeat para to sa crowd mo na promoter eh. Are you learning? Kaya minsan, pagkausap mo, alam mo sir, pag ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo. Bossy director siya, controller eh. Di ba? Medyo direct to the point. Ito promoter. Pero alam mo ma'am, nakangiti ka. Tapos ito naman, siya yung analyzer. Tignan mo to sir papakita ko sa ito. Alam mo ma'am, siya yung supporter. Alam mo, pag ginawa natin to, pwede natin pagtulungan to. Are you learning? Yes. Dapat uhugutin mo yung isa-isa, depende sa kaharap mo. Ngayon, pag nahugot mo to isa-isa, yung batting average ng closing the deal, tataas po yan. Believe me. Minsan kasi, ang galing naman ang sinasabi mo eh. Ba't para wala nangyayari? Ba't dumaan lang sa isang tenga na kausap mo, lumabas sa kabila? Bakit? Mali ang binibigay mo. Mali ang pamamaraan mo. Subukan mong the same approach, the same content. Di ba, applying Carlo, isa lang naman ang content natin eh. Pero yung approach iba-iba. Subukan mo ibahin yung approach. Depende sa character trait na kausap mo. Believe me, suwak sa balde yan. Are you learning? Yes. Yung where, normally, kung ako yung magko-closing, dahil ko tinatanong, parang si Applying Chris, meron siyang, minessage niya ako, na may kakausapin daw, under kila Ma'am Gia, ang tanong ko, saan? Saan yung venue? Saan kami magpe-present? Importante, aalamin kasi natin yung venue eh. Yung where o venue, pwedeng sa bahay ng client, kung one-one. Pwede rin naman sa office, kung pupunta sa office. Kasi tanong ko kay Applying Chris, actually, di ba, Applying ko nagsabi sa akin, pwede ba sa press conference, sa conference room ni press? Baga po kasi ganon, alam mo na yung venue, nakatayo ba tayo? Nakaupo? One-on-one ba? O crowd ba? Pag sa crowd ka nagko-closing, kagaya nito, iba naman ang galawan. Kasi kapag kausap mo crowd, mas malaki, pag kukumpas ka ng kamay mo, basway. Pero pag kausap mo isa lang, hindi ka pwedeng mag-wide. Siya nga lang kausap mo eh. Are you learning? Tsaka pag siya lang kausap mo, hindi mo pwede itong i-power. Siya lang yun eh. Yung tipong kasi pag napakinggan nyo po si Abs Carlo, sa mga paano naman natin si Sir Carlo? Tara, sir. BS pa lang. Yan, ito ang image. Lakbahan nyo naman. Pag pinakinggan nyo po si Sir Carlo mag-present, ibe, ang taas ng energy. Yun, okay, yung pag-crowd. Pero pag isa lang kakausapin, hindi pwedeng all throughout, ganon. Sir Carlo, na-inspire ako si Sir Carlo. Thank you. Palakpakan ulit natin, Sir Carlo. Hindi ko siya napagsalita. May sasabihin ka, sir. So, importante po, yung venue, ibigay natin yung info kung sino yung upline o sino yung advisor na magko-closing, gagawa ng closing. Kasi hindi naman tayo namimili ng venue. Importante lang, alam natin paano ang setup. Nakatayo ba tayo? Kumbaga, kukuhanin ba yan ng patayo? Paupo? Basta importante, maka-closing natin yan.
Are you learning? Yung what, ito yung importante po, bibigay natin yung profile ng client sa sponsor o sa apply natin, yung client na paipresentahan ng business. Kaya ako, minsan pagka mag-present ako ng business, talaga ako mag-presenta, inaalam ko profile nung guest, profile nung client. Kasi pag alam mo yung profile ng client, alam mo rin kung ano uhugutin mo magic words pag nagpe-present ka na. Ulitin ko po iba yung nagpe-present ka at iba yung closing ka. Are we clear on that? Kasi, pag nalaman ko yung client, negosyante. So, yung spiel ko iba. Pag nalaman ko yung client, empleyado, yung spiel ko iba din. Kaya minsan, wala kang maklose na deal, nagpe-present ka, magaling ka naman. Kaso dumidiin ka sa buhay empleyado, yung kausap mo negosyante, huwag kang tanga. Sabihin mo, alam mo, pag empleyado kasi, ganito kasi yan eh. Kita mo, ilang years na yung nagkatrabaho, 5 years na, 10 years na. Di ba, ang nirelate mo sa kanya buhay empleyado, yung kausap mo pala, negosyante. Hindi ka nag-profiling muna. Kaya ako ginagawa ko bago ako mag-present, yung kausap ko 1, 2, 3 o crowd, tinatanong ko muna yung background eh. Kumbaga nag-build muna ako ng rapport. Are you learning? Are you learning? Yung pagkausap mo naman, negosyante, kung nag-present ka, nag-closing ka, iba rin ang binabagsak, pero ang dulo, pay-in din yan. Kasi pagkausap mo, negosyante, mayaman, may kotse, hindi mo pwedeng, sir, may pangarap ka ba? Huwag kang tanga, mayaman nga eh. Alam mo sa dito magkakakotse ka, walang iyakan, daming kotse nga eh. Kumbaga, ako naalala ko dati, nag-network ako dati, inaya ako, upline, ng isang, sa Batangas, inaya ako, house party. Punta ako doon, networker pa ako nito. Pagpunta ko doon, kausapin namin, isa lang daw, pero influential daw. Pero hindi ko ina-expect na ganun ka-influential kasi konsehal ng bayan. Tapos pagpasok ko doon, ang laki ng bahay. Laki. So sabi ko, paano? Ito yung first time ko na-realize noon. Hinugot ko yung mga na-attend na kong training before at nung naalala ko na, ito approach gagawin ko sa kanya. Siyempre mayaman, may kotse, hindi ko pwedeng daanin sa dreams. Magkakabahay ka, makakapag-travel ka, makakapag-save ka. Meron nga siya nun eh. Alam mo, una kong pag-upo namin, nung nakaharap na kami, sabi ko, sir, mawalang galang na po. Sir, parang mali yata ito napuntahan kong lugar. Di nagtaka yung client. Bakit naman? Kasi sir, mag-present ako sa inyo ng business na pwede kayong kumita ng malaki. Pero sir, feeling ko hindi nyo na kailangan eh. Alam mo yung ginanong ko siya, sir, feeling ko hindi nyo na kailangan eh. Hindi naman. Kailangan pa rin niya. Kung maganda yung negosyo mo, legit yan, bakit hindi? Nakuha niya? Tapos nag-present na ako sa kanya, naroon na ako sa kitaan. Hindi ko nilalagay sa kanya na ikaw, sir, pag ginawa mo to, time will come, pwede ka kumita 500,000, 1 million per month. Kasi baka kinikita niya na yun eh. Ang pinarealize ko sa kanya, alam mo, sir, I'm sure, sir, may mga negosyo ka. I'm sure, sir, yung cash flow mo, okay, maganda. Pwede nga, sir, hindi mo na to gawin eh. Kaya lang, sir, ito lang po yung na-realize ko, na kung sakaling gagawin mo to, sir, example sa'yo na, sir, hindi na para sa'yo. Sir, gawin mo to, sir, para sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yung ganong hawak, tapik, depende. Pag bossing kausap mo, hindi pwedeng tatapikin mo to. Baka sapakin ka nun. Bossing nga siya. Pero pag ito promoter, ito yung mga matachi. Sir, tapikin mo, okay kayo doon. Klaro? Klaro? Hindi kayo nalilito? Okay. Ngayon, imagine mo, sir, alam ko, sir, hindi mo naman kailangan ng additional income. Kasi, sir, as I can see, okay ka naman na eh. Pero ako, sir, nakita ko lang po, pwede mong gawin yung negosyo namin, sir. Gawin mo to para makatulong sa mga tao around you. Nakuha niya kung saan mo hugutin yung motivation sa kanya. Gagawin niya para sa mga tao around him. Are you learning? Yes. Di ba? Gagamit ako ng mga magic words. Di ba, sir, sabi nga nila, do not give people fish. Teach them how to catch fish. Di ba, sir, sa pamilya mo, sir, di ba, I would say, ikaw yung financially stable. Siyempre, hindi naman. Nakita ko yung bahay eh. Nakita ko yung pagkatao niya eh. Sing big time eh. Pinya, hindi naman. Di ba, sir? Madalas, sir, ikaw nilalapitan ng kamag-anak para utangan. Di ba, sir? I-try ko na siya nun. Inuhuli ko na siya. Pag sinabi niyang, oo nga eh. Pag sinabi niya yon, sir, gawin mo to, sir. Para yung mga kamag-anak mo, sir,
nalalapit sa mangungutang, sir, huwag mong bigyan ng fish. Di ba, sir, sabi nga, do not give people fish, teach them how to catch fish. Paano? Sir, ikaw magbayad ng account nila. So, pinapa-join ko, hindi lang siya. Pinapaglabas ko siya ng pera para bayaran niya yung account ng mga kamag-anak na malapit sa kanya. Siyempre, una, may tanong yun eh. Ba't ako magbabayad? Kasi, sir, pag binigay mo yung sir ng pera, pinuutang mo 5,000, 10,000, pag naubos na yung pera, sir, pag nawalan ulit, di ba sir, lalapit ulit sa'yo? Tama ba ako, sir? Yes, sir. Oo nga, no. Sir, bigyan mo ng pangbili ng package, tuturuan namin silang magnegosyo. Ngayon, sir, pag kumikita na sila, sir, hindi na sila, sir, lalapit sa iyo para mangutang ulit. Are you learning? At ang maganda dito, sir, may income ka pa ron, pa sa left and right mo sila. So, doon mo kukuha yung pagmayaman kasi hindi niya kailangan ng pera para sa kanya eh. Saan sila mahina? Yung mga negosyante, maraming pera. Mahina sila normally, wala silang time freedom. Example lang, may-ari ka ng isang gasoline station, mayaman ka. Pwede ka bang mag-travel 1 week? Malamang, di sila papayag. Bakit? May negosyo eh. Na hindi maiwan eh. Ngayon, pag huli mo rin siya, pwede mo sabihin sa kanya, alam mo sir, kagandahan sa negosyo na to, sir, meron tayong mga top distributor, kumikita ng maganda. Pwede mong bagatin pangalan ni Ma'am Chimi, si Ma'am Noor, tsaka si Ma'am Angeli, mga Hall of Famer natin. Pwede mong gamitin pangalan ni Sir Crispin. Kumikita ng maganda eh. Alam ko sir, kumikita ka rin sir ng maganda. Pero sir, meron kaming Hall of Famer dito sir, kumikita ng 500,000, 1 million per month. Pero sir, ang difference sir, ito mga Hall of Famer namin sir, pwedeng 1 week, 2 weeks, bakasyon sila, pero still, kumikita pa din. Doon niya marirealize, pwede ba yan sa negosyo nyo? Makikita niya, sa negosyo niya, wala siyang time freedom. Wala siyang ganong time to enjoy his life. Kita mo sir, di ba sir, minsan kapag alam ko sir, sobrang busy. Lalo na pag alam mo na profile mo na sobrang busy, di ba sir, minsan wala kang time mag-attend ng PTA meeting ng anak mo. Di ba sir, minsan wala kang time samahan sa field trip yung anak mo. Alam mo sir, maganda sa negosyo natin, pag na-build mo yung business na to, napag-build ka ng big organization, magkakaroon ka sir, syempre, ng income at higit sa lahat, time freedom. Pasok sa banga yun, wala sila nun eh. Are you learning? Yes. So, hindi lahat binabaliw sa resulta. Hindi lahat binabaliw sa cheque-cheque. Alright? Sige po. Opo. Naka-encounter sir ako ng businessman. I'm very busy. You go straight to the point. What magic words are we going to use? And the other one, I don't want my my employees to be to be I don't want that my employees will be disturbed from their job because they don't have focus to their duties and responsibilities. Actually, yung next topic ko, ito na eh. Yung when. Kasi yung when, sasagutin ko yan, didiretso ko muna sa topic ko. Di ba okay na tayo sa what? Yung what, anong package? 1 account, 3 account, 7 account, so payment center. Pag nakita mo naman, na may kakayahan financially, pupush mo lagi payment center. Dapat alam mo yung ano ba difference ng payment center sa home-based. Alam niyo na po yun, di ba? Nasa payment center, allowed siya mag-put up ng office at unlimited transaction siya. At sa loob, meron siyang income sa bills payment. At pag nag-book siya ng ticket, example tayo, home-based, distributor tayo. Di ba, example lang, nag-book tayo ng ticket from Manila to Davao, 2,500. Naka-markup ka 500 pesos sa system mo. Sa lalabas sa'yo, 3,000. Pero talagang booking nun, 2,500. Pag payment center ka, mabibili mo yung ticket, hindi 2,500. Mas mura. 2,400, pwede 2,300. Pag hub ka, mas mura lalo yon. So, papakita mo sa kanya to. Pag ang kausap mo kasi, naman, pang one account, minsan nagiging maaba usapan, kasi kausap mo na profile mo, one account, pilit ka ng pilit mag-payment center siya. Sayang laway mo. Nag-present ka, labas pa yung litid mo. Wala mangyayari, pang one account niya eh. Are you learning? Pero pag nagtanong siya, nagka-interest siya, kahit sa, minsan kasi, looks can be deceiving.
Akala mo minsan daming pera, nakakuntodo forma. Pero sa totoong buhay, yung nakaporma, yun ang walang pera. They're trying to pretend na may pera sila, pero sa totoo, wala talagang pera yon. At yung mga makikita mo sa crowd na naka-slippers, naka-shorts, akala mo walang pera, akala mo magsasaka, napakayaman pala nun. Minsan, lalo sa probinsya, minsan magugulat ka. Di ba? Di ba, Sir Nico? Minsan magugulat ka, sila pala yung may pera. So, ibig sabihin, sometimes look can be deceiving. So, dapat, mataas yung awareness mo to understand which is which. Ang dami mong i-analyze. Promoter, controller ba siya? Promoter, analyzer, supporter ba? May pera ba siya? Pang 1 account ba siya? 3 accounts? 7 accounts? Basta importante po, pag magko-closing ka lagi, multiple accounts. Para pag hindi mo ma-shoot sa multiple accounts, 7 accounts, mauuwi kayo, babagsak kayo sa 3 accounts. Pag di pa rin kayo ng 3 accounts, babagsak kayo sa 1 account. Okay? Ang next topic po, when? Kailan ginagawa ang proper closing? May it be isang tao, group of people, o malakihan, kailan siya ginagawa? Hindi ka pwedeng dapat basta-basta magko-closing. Kung hindi ka dumaan sa element na ito, at the same time, dapat na-handle mo yung question and answer. Yung tinatawag na handling objection, kagaya yung tinatanong ni Sir. Are you learning? Gagawin ko yun yung buong script. Diba? Nakuha na natin yung when. Yung why, dudugtong na rin natin to. Bakit niya kailangan mag-join? Basta ang when, now. Laging now. Diba? Baka di kayo malituan. When ka magko-closing? Kapag wala na siyang tanong, lahat ang tanong, nasagot mo na, after that, iko-closing mo na. Pangalawang when, wala akong nalituan unang when, yung ikaw, kailan ka mag-closing. Pangalawang when, yung kailan mo i-closing yung client. Parang pareho lang. Magkaiba daw, magkaiba. Kasi nag-jumble sa utak ko. Kasi yung point of view na pinanggagalingan ko dalawa eh. Ikaw, na maggagawa ng closing, at yung client mo, yes. Magkaiba yun? Okay. Hi, salamat, nakaintindihan tayo. Tapos po, bakit kailangan ngayon? I-explain mo sa kanya. Part din ng Magic Script, bakit ngayon? Actually, kagabi, kasama ko si Upline Crispin, ang galing eh. Ako nag-one-on-one, hindi po ako magaling. Magaling siya nag-closing. Tapos napaglabas niya ng pera, ura-urada yung kausap namin. Talapakan niyo naman. Gusto niyo marinig yung technique ni Upline Crispin? Upline, mabilis lang to. Magkasalita pa si BP. Wag na. Actually, nahingan niya kasi ng down payment. Isa, hindi ko makwento eh. Kasi bumaba na ako noon. Tapos, pagbaba nila, after few minutes, sabi ko, Sir Chris, naiintindihan niya? Sir Crispin, kamusta na? Sabi niya, ayos na. Sok na sa balde. Yung pala, nag-down payment, isa 5,000, isa 2,000, isa 3. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Ito na yung mga ginagamitan mo ito ng budol technique, mga pinagbabawal na technique, budol na scripted pa. Ano ito kay Sir Crispin, di ba sa negosyo interesado na, okay na. Nung okay na, kinulosing niya, sabi niya, maganda po ba yung negosyo? Di, okay. Tapos, alam niyo po, ang maganda po, mag-reserve na kayo. Sabi ko sa kanya, paano mo minindset sila dun sa reservation? Ito po kasi meron tayong itong package, ito freebies. 100 slot lang po ang magkakaroon ng freebies na to. Ulitin ko 100 slots lang po magkakaroon ng freebies na to. Yung freebies na supplement, di ba? Ngayon po, pag nag-reserve kayo, malakas yung chance, makakasama ka doon sa 100 slots. Ganun ba? Sige, magkano ba kailangan? Magic words po yun. Are you learning? Hindi nila alam kausap mo. Talagang freebies naman yung lifetime. Nababago lang per month, depende kung ano available. Gagamit ka dapat nun. Tapos yung why, part din to ng mga script, mga pinagbabawal na technique. Bakit niya kailangan mag-join ngayon? Isa yon kasi 100 lang yung slot. Tsaka pangalawa po,
pagka po nag-join ka ngayon, yung mga ibang magjo-join bukas, pwedeng maging under mo. Are you learning? Anong name mo? Julie, mag-asawa kaya? Okay. Kasi, hindi kaya ako tinanong kasi si Julie, bibiruin ko eh. Baka asawa to, maumbag ako dito. Example, ikaw to, Julie. Si Julie to. Example lang. Nga pala, ito yung isang when sa closing, mag-closing ka pag wala na siyang tanong. Pag na-handle mo na lahat. Balikan ko po yung tanong mo, kuya. Paano pag sinabi, ano siya? Yung kausap mo? Busy. Pag sinabing busy, sir, good news. Itong negosyo na to para sa mga busy tao kagaya mo. Tapos, unboxing sa kanya. Busy nga ako eh. Sir, mag-join ka lang at mag-refer ka ng tao na may time. Ako mag-a-assist sa kanila. Pag sila nag-activate, tutulungan ko sila. Pag sila kumita, kikita ka rin. Di ba, sir, wala kang ginawa. Busy ka, nag-refer ka lang. Are you learning? Wala akong time. Tama-tama. Ito negosyo na to, sir. Para sa ito, para sa mga walang time. Paano naman? Sir, mag-join ka. Bigyan mo ko referral mo, 10 tao. Kakausapin ko to. Pag ito, sir, nag-join under sa'yo. Magkakapag-leverage ka na ng time through them. Are you learning? So, wala siyang pwedeng ilusot. Pag sinabi niyang, wala akong pera. Ano sasabihin mo pag ganun? Mamatay kang duka. Walang pera. Actually, least of our concern should be yung walang pera. Pero pagka talagang, minsan kasi, ang tao, kahit walang pera, pag naman talaga gusto, gagawa ng paraan eh. Di ba? Actually, darating po yung time, pag tumagal ka na sa business natin, kaya mo magpa-pay-in ng walang business presentation. Darating ka sa ganun time. Pag master mo na, nagagamit mo to lahat sa bayan, walang business presentation. Kasama yung tao dahil ikaw yan. Are you learning? Yes. Ituloy ko po dito sa why. Isa po ito sa pinagabawal na technique. Julie, di ba ikaw to? Tingnan mo kung wala kang pera ngayon, I understand. Ito yung sasabihin niyo po pag walang pera. Kung wala kang pera ngayon, I understand. Di ba, pag gagawin mo yung negosyo, problema, pera? Maybe isa kausap mo, 2, crowd, 3 o crowd. Ito, ganito ako mag-closing. Maganda po ba yung negosyo? Mali pala. Sorry. Lagi kong ginagawa, lagi kong pagka nakaupo ako o nakatayo pag crowd, lagi ako I think 3, 4 na tanong. Okay, una kong tanong, maganda po ba yung negosyo? Yes. Naintindihan niyo po ba? Yes. Kaya niyo po bang paniwalaan? Yes. Diba, siyempre sasagot niya lagi, yes. May tanong po ba kayo? No. Pag wala lang tanong, kung wala na po kayong tanong, ako po magtatanong ngayon sa inyo. Di ba maganda po yung negosyo? Nagustuhan niyo po? Kailan po kayo magjo-join o sasali? Straight to the point. Wala na siyang tanong eh. Ngayon, pag sinabi niya, teka po, pag-iisipan ko. Pag sinabi na ko sa mga pag-iisipan, dapat upfront, ma'am, ano pag-iisipan mo? Kailangan pag-isipan, ma'am, kung yayaman ka o hindi? Are you learning? Hindi kailangan suplado. Pag sinabi niya, pag-iisipan ko, sasabihin ko sa asawa ko, ay ma'am, I appreciate you. Example na may asawa na siya. Siyempre, kailangan mo sabihin mo na sa asawa mo eh. I appreciate you, ma'am. Pero ma'am, bubelta ka na. Kasi, pagka yung kausap mo, medyo nakakaramdam ka nagre-refel, nag-object, kung nakakontra, huwag mo siyang kukontrahin. Kasi pag kumukontra client mo, kumukontra ka, wala mangyayari sa inyo. Di ba, number 1 rule sa sales, you may win an argument, but you loses the client. So, do not argue with your client. Okay? Pag sinabi niya, ang pangit ng system, mahal naman yan. Kung sabihin, anong mahal? Sira ako pa rin. Wala na. O kaya, ayaw ko negosyo nyo, networking scam yan. Anong scam? Bago ka pala eh. Hindi. Ang key, naiintindihan kita. I appreciate you for being honest. Right? Ina-accept mo yung sagot niya. I understand you for being honest. Pero alam mo, dati Julie, akala ko rin talaga networking scam. Tinanggap mo. Di ba nag-uupo siya? Tanggapin mo, accept mo, para kape na kayo. Tsaka may babalik sa kanya yung proper perspective na sagot. Alam mo, Julie, akala ko rin dati scam. Pero alam mo, nung naaral ko siya, may mga networking palang scam, sa totoo lang. Kasi madali mo malaman yung networking pag scam, pag walang office,
Pag wala lumalabas na presidente, lalo na yun sa online lang, yun malamang scam. Pero mukhang gandahan sa Unified, eto yung office namin. Are you learning? Tingnan mo to, Julie. 12 years na tayo, going 13 years. Kung ito scam, malamang 1 year lang, dapat sarado na to. At lagi kang ngingiti sa kausap mo. Hindi yung mukha mo na parang nakikipag-away. Nagalit ka. Always smile with your client. Are you learning? Tapos po, babalik ako tong why. Di ba problema, sorry patalon-talon ako. Di ba problema pera? Alam niyo po, gagawin niyo po yung negosyo natin, problema, pera. Alam niyo po, good news, wag man kayong sumali. Wag man kayong mag-join pag uwi sa bahay, problema niyo, pera pa rin naman eh. Di ba ma'am? One-on-one o crowd, di ba problema pera pag sasali? Wag ka man sumali, problema mo, pera pa rin naman eh. Ma'am, last year, ano problema mo last year? 2023. Di ba pera? Sabay ngiti. 5 years ago, huwag ka lang magkakamali, mag-compute ha. Kasi 2024 na eh. Huwag ka magkakamaling 5 years ago, 2017, huwag kang tanga. 7 years yun eh. Di ba 5 years ago, 2019? Di ba problema rin? Pera, Julie? Tingnan mo to, Julie. Huwag ka mag-join ngayon. Like ang ngingiti sa kanya. Hindi, walang bitterness dapat. Huwag naman yung ngiting ng ngiting aso para kang nanunuya. Paano yung ngiting aso? Sana walang camera dito, saya. Pero tingnan mo to, Julia. Pag gagawin mo to, problema pera. Huwag mo mong gawin, problema pa rin naman pera. Ito good news, Julie. Next year, malamang ano kaya ang problema natin. Huwag mo sasabihin yung ano kaya problema mo. Kasi dapat kasama ka. Kasi pag sinabi mo kasing, di ba ngayon problema mo pera, huwag mo man itong gawin. Next year, ano kaya problema mo? Para na may personal ka eh. Di ba? Dapat, pag sa crowd, ngayon problema natin pera. Huwag natin gawin to. Next year, ano kaya problema natin? Di ba? Antayin mo sila sumagot. Di ba pera pa din? Oh, good news, Julie. Next year, 2025, problema, pera. 5 years from now, 2029, alam mo, problema? Mas malaking pera. Bakit? Baka kasi yung anak niyo po, nag-aaral na. O baka kung ngayon single ka, 5 years from now, malamang may asawa at anak ka na. Ibig mong sabihin, if you will always do what you've always done, definitely you will always get what you've always got. Pag wala ka rin binago sa ginagawa mo, problema mo, pera pa din. Kuya Gudo, hanggang kailan mo gusto problema pera? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ang tanda mo na, wala ka pa rin pera. Ay, wag ganun ha. Wag ganun. Nanlait ka na nun. Kaya gito, joke lang yan. Nakukuha niya paano hugutin yung magic words. Kailangan lang maging sensitive tayo na pagkausap mo empleyado, ang mali kasi ng iba, kaya galit sa atin, ang mga employees, Tyro networker, mayabang daw. Kasi pagkausap empleyado, parang okay lang mag-real talk eh. Pero yung iba kasi, parang dinidiin yung walang future sa empleyado. Huwag po ganon. Kasi bilang employees, kagaya ng kaibigan ko po, pare, konti lang ta. Empleyado po siya. Networker siya, kagaya ko. Tapos, nag-manager din, kagaya ko. Tapos, nag-Millionaires Club member din yan. Tapos, nawala sa networking, nag-concentrate sa employee. And right now, my friend of mine, that guy wearing green, he is earning $5,000. Yung sahod ko, di hamak na sobrang laki kaysa sa akin. Yung sahod niya. Ibig sabihin, hindi lahat ng empleyado, walang future. Kasi there are some employees na nag-excel, nakakapasok sa managerial level, executive level, nag-BBP. Okay? Kasi yung iba kasi, pagka nag-mindset about empleyado, sir, empleyado ka ba, sir? Yes. Saan ka nagkatrabaho, sir? Nag-move it. Ano po? Move it. Ilang years ka na sa Move It? 3 months. 3 months. Pero before, anong work mo before? Field collector. Ilang taong ka nag-employee? 4 years din. Sir, ano name mo, sir? Sir Kenneth, sinong distributor ka na? Hindi po. Sino sponsor niyo po? Huwag ko siyang example, ha? Example ko sana eh. Nagkatrabaho ka, Lawrence? Full-time na? Huwag rider lang po. Dapat rider po. Ilang years ka ng rider? Parang kayo, move it. Ano ka? Grab? Kasi naka-green?
Grab nga, Grab. Sa 24/7 po. Matagal ka ng rider. Okay. Ito lang importante kasi maging sensitive tayo pag empleyado kausap. Huwag natin sila mamaliitin. Kasi iba, minamaliit eh. Tingnan mo, ilang years ka ng empleyado? 4 years, 5 years. May ipon, wala. Example, sumagot. Wala. Oh, kita mo, 5 years ka nang walang ipon. Ang tanga-tanga mo naman. Iwanan mo na yan! Wag mong gagawin yon. Hindi mo mapajoin yun. Bakit? Nilait yung pagkatao niya. Are you learning? Kailangan mo i-uplift. Para hindi ako against sa employment. I understand kasi ako naging empleyado din naman ako eh. Kaya lang na-realize ko, huwag mo sasabihin siya, na-realize ko, pag empleyado pala, okay naman, nakakasurvive, pero yung pangarap, nagiging illusion lang. Ang ginamit mong term, na-realize ko, na indirectly, sa kanya mo sinasabi yon. Di ba pare, pag sweldo natin na 15, 18 pa lang, wala na tayong pera. Dumadaan lang sa kamay. Kaya nga siya payslip eh. Kasi yung pay, nag-i-slip lang sa kamay mo. Kaya siya payslip. Are you learning? Dapat gagamit ka ng word tayo. Huwag mo siya i-pinpoint. Are you learning? Kasi kailangan mo siya i-win. Alright? Now, yung why kailangan mag-join agad? Hey, children. Tingnan niyo po ito. Ito si Julie. Tingnan mo, Julie, wala kang pera ngayon. Pero, ang tanong, kung mababago buhay mo sa negosyo na to, kasi pag naparealize mo sa kanya na pwede mabago buhay niya, pwede siya kumita 50, 100, 200,000, pwede ba mabago buhay ng kausap mo pag gano'n kinikita? Kailangan maparealize mo sa kanya, mapapicture out mo sa kanya yan. Okay? Ngayon, Julie, kung ito naghihintay sa'yo, papakita mo kung wala ka pang resulta, pakita mo yung mga car incentive qualifier natin. Di ba meron tayong presentation, naroon yung mga nagkakotse? Ako lang yung ginagamit si Sir Crispin. Ito, dati ito 11 years, empleyado. Wala rin naman nagko-commute. Pero ngayon, after some time, dito sa company natin, 3 kotse na nabili. Pag nakita ng client mo yun, binibigyan mo siya, sa utak niya, nag-i-imprint ka. Ginagamitan mo siya ng NLP. Narinig niyo na po yung word na NLP? NLP, Neuro Linguistic Programming, na ini-imprint mo sa kanya na mangyayari sa ito. Pinaparamdam mo sa kanya, ini-imprint mo, pinapavisualize mo sa kanya na mangyayari ito. Okay? Ngayon, tingnan mo to, Julia. Ito nag-aantay sa'yo. Pag ito ang nag-aantay sa'yo, do you think dapat bang gawa ng paraan para makapag-start? Then, sabihin mo sa kanya, huwag mo sabihin sa kanya na mangutang siya. Julie, mangutang ka. Kasi yung tao pag gusto may paraan, pag ayaw walang dahilan, hindi pwede yun. Okay? Sabihin mo, tingnan mo to, Julie, share ko lang sa'yo. Ako nangutang lang din ako. In that way, sinasabi ko sa kanya, ito yung paraan, mangutang ka din. Are you learning? Ako, Julie, nangutang lang ako. Pero alam mo, kung nung nangutang ako, ginawa ko, naglista ako ng 10 tao. 10 tao, hindi sa akin makakahindi. Ihiram ako, tig 2,000 pesos. So, 10 tao, magkano na yun, Julie? O, makakasali na ako. Clear? Na indirectly, I am putting to her mind, yun ang gawin niya. Without me telling it to her directly. And Julie, do you think, pwede mo rin gawin yun? Oo naman, para dahil dyan, appear tayo. Kasi napayes mo na siya. Ngayon, maglista ka ng 10 tao, hindi makakahindi. Ang role play mo lang, may message mo lang, Mare, pare, auntie, kailangan kong 2,000 pesos, emergency lang. Babalik ko sa iyo agad. O yung 10 tao na yon, magkano yon? 20,000? O di nakasali ka na. Kaya mong gawin yan ng 24 to 48 hours? Kaya? Ito lagi mong tatanungin. Kaya? Kayang-kaya. Wala siyang option eh. Kaya o kayang-kaya eh. Tama? Ngayon, pagka sumagot siya ng kayang-kaya, o ito gawin natin, Julie. Kung 48 hours makakapag-join ka, mas maganda. 5 kakausapin mo tomorrow, at another 5 na hihiraman na tao, 5 ulit. So yung 10 nagawa natin, so 20,000, makaka-join ka na ngayon. Ngayon, pag nag-join ka na maaga, Julie, eto pwesto mo sa baba. Sa taas. Kasi pag nag-join ka, after 1 month o next month, di ba ngayon, January 24, pwede ka naman mag-join, Julie, February 24. Pwede ka mag-join, January 24. Hindi. Baguhin natin. Kasi January 24 ngayon eh. Pwede ka mag-join bukas, January 25. Assuming ngayon ko siya kausap ha. Pwede rin naman, after a month.
Pwede rin naman after 3 months. Pero tingnan mo to, Julie. Ang difference ng January 25 to February 25, 30 days. Tama? Sa 30 days na yan, Julie, maraming pwedeng mangyari. Kailangan pakita mo sa kanya itong figure na to. Maraming pwedeng mangyari. Ano yung pwedeng mangyari? Yung mga prospect mo na nasa isip mo na iimbitahan mo at kakausapin natin, baka maunahan ka ng iba. Baka iba makapag-invite. At magugulat ka, it can happen after 30 days o after 2 months, ikaw na iimbitahan nila dito. Kailangan maparamdam mo sa kanya yan. Yes, para magmamadali siya. At ang kagandahan, Julie, kung nag-join ka bukas, January 25, ito yung pwesto mo. Okay? Ngayon, kung ito yung sponsor mo, si Lawrence, pag may ibang nag-join o may ibang invite si Lawrence nag-join sa kanya, di ba pwede niya ilagay sa kabila, syempre? Tama ba? Ibabalansin niya yan eh. What if ipangatlong invite si Lawrence, si letter C, magjo-join na rin, saan niya pwedeng ilagay? Pwedeng ilagay sa ilalim mo. Hindi mo alam, Julie, itong nilagay sa iyo ni Lawrence, na si letter C, malakas pala. Masipag, nabaliw sa negosyo, nag-active, halimaw magtrabaho. Lahat ng tao sa lugar niya, kinausap, binentahan ng franchising. Dumami. Pwede ba ito mangyari? Ito difference, Julie. Pag maaga ka nag-join, tomorrow, January 25, ito pwesto mo. Pag nag-join ka after 1 month, February 25, ito pwesto mo, Julie. Katanungin kita, Julie. Ano gusto mo? Sa ibabaw ka, sa ilalim ka? Magic word din yun. Magtatawanan doon eh. Bakit sa ibabaw? Mas masarap sa ibabaw eh. Parang tumitili, kinikilig ka. Nakuha niyo to? Gagamitin mo itong mga magic, ay itong mga pinagbabawal na technique. Are you learning? So, nga no. Mas lalo siyang gagawa ng paraan. Are we clear? Ngayon, pagka nag-design na siya dito, kung kaya mo siyang hingan ng reservation, na tutunan ko kay Apply Crispin, pag nag-reserve po kayo, ito, hindi pwedeng bawiin. Pwede lang dagdagan. Para nahingan ni Apply Crispin, isa 5,000, isa 2,000, isa 3,000. So, yung mga yon, sigurado magjo-join na yon. Walang bawian eh. Are you learning? Pag nahingan mo siya ng reservation, pag-imbitahin mo na siya ng prospect niya. Sorry, mali ako. Huwag mo muna siya pag-imbitahin ng prospect niya, dali mo muna sa office, mag-attend ng training. Para malaman niya na pag nag-invite pala, may mga rejection part, para ready siya sa rejection. Ang mali kasi ng iba, pagkausap, positive, nag-join, pinag-i-invite agad. Nung nag-invite, na-reject, ay, ang hirap pala. Nare-negative na. Dapat, isa lang muna sa, parang mga sundalo. Hindi naman yung sundalo, after graduate, Mindanao agad. O kaya, hindi ka nag-training, o ikaw, sundalo ka na ha, sabang ka sa gera, hindi pwede. Kailangan dadaan sa training. Meron nga isang poster ako nakita, Olympic marathon champion, I think 4, 5-time champion, maybe 6-time, si Usain Bolt. Narinig niyo po yung pangalan ni Usain Bolt? Ang sabi niya, I trained so hard for 4, 5 years only to run 9 seconds. Sa totoong laban na. Di ba siya yung record na less than 10 seconds? Nakatapos siya yung 100-meter dash. Sabi niya, I trained so hard for 4, 5 years para sa isang laban, natatakbo ko 9, 10 seconds only. Nag-gets niyo po? So, hindi pwedeng diretso agad recruit. Kailangan, isalang mo muna siya sa training. Kukondisyon mo muna yung utak niya at ima-mindset at tuturuan maging matibay yung loob. Are we clear? Wag na wag lang, 1 taon na. Hindi mo pinagre-recruit. Bakit? Sir, pinag-training ko pa eh. Huwag kang tanga. Ang training, 1-2 buwan lang ha. Kaya minsan di lumalaki grupo natin, ang sipag ni Sir Carlo, nagpipresent, 1-on-1. Sabi ko, sir, pati ko nagpipresent. Sir, ito kasi leader ko, bago lang eh. Ilang buwan na siya? Ito sir, 2 years na. Power, bawal yung ganun. Sasamahan ka lang ng sponsor mo, 2 months lang para mag-present. Dapat sa 2 months na yon, kaya mo na rin mag-present. Are you learning? At ito po, tatapos na po ako dito, sa mga pinagbabawal ng technique na ginagamit ko dati, pag ako may kinausap po ako, nagpapapirma ako ng application form, lalo na nung bago ako nagde-network, di ba meron tayong application form? Pag nagpapirma ako ng application form, halimbawa, nakausap ko 5 tao for 1 week. Example, A, B, C,
D, E. Pinapapirma ko ng application form silang lahat. Lalo na pagka positive sa negosyo, problema lang, pera. At iniingan ko siya ng reservation fee, 1,000. Ngayon, gagawin ko dyan, mag-a-assemble ako ng pera. I-staple ko sa application form. At babalikan ko sila. At sasabihin ko sa kanila, "Huy, Julie, may mag-join na sa akin. Ito application form niya, nagbayad na nga siya, oh. Pag nauna ka dito, lalagay ko to under sa iyo." Pero hindi niya alam, pera ko din yun. Ito na yung mga pinagbabawal ng technique. Parang ginagamitan mo siya ng pain o bait. Nagigets niyo po? Ngayon, Julie, pag ito nag-join, di ba, application form may pera, malakas to. Kahit hindi. Pag ito, nauna ka dito, 50% ng trabaho mo, tapos na. Kaya ko itong i-hold. Di ba ngayon, Wednesday? Kaya ko itong i-hold hanggang Friday. Pag nauna ka dito sa Friday, downline mo na to. Ang tanong, magmamadali? Lamang. Di, dalawa na sila. Babalikan ko itong isa. Uy, pare, may magjo-join sa akin, pare. Dalawa. Sa Friday. Pag nauna ka rito, pare, isang linya mo na to. Matitinik na leader to. Kahit hindi. Alam ba niya, matitinik na leader yun? Di ba? Hindi naman. Pare, kailangan mauna ka rito. Kaya mo ba sa Friday? Pare, gagawa akong paraan. Di naging 3 na. Babalik ako dito. Pagbalik ko sa kanya, same script, kaya lang sasabihin ko, hindi 3. Sasabihin ko sa kanya, 2 lang. Bakit 2 lang? Kasi pag iiwalayin ko yun, ile-left and right ko yun eh. Are you learning? Ile-left and right mo kasi. Yung isang pay-in na nagsimula, ginamitan mo ng ano ba yan? Naintindihan nyo ba? Ginamitan ng pinagbabawal na technique, sarili mong pera, hanggang sa dumami sila. Ngayon, pagka yan dumami, huwag mo agad i-encode lahat this week. Bakit? Mag-iiwan ka ng isa na pay-in, na totoong pay-in na, for next week. Bakit? Ito naman yung ipapain mo for next week. Are you learning? Ito yung mga pinagbabawal na technique. Number 2, I will end with this, pinagbabawal na technique. Pipigayin ko mag-pay-in. Lalo, pag one-on-one, pag pipigayin ko mag-pay-in yan, alam ko yung potential, medyo natatakot lang. Okay? Paglalabasin ko ng pera. Ito, hindi ito madali gawin, pero madaling gawin to. Una, pag alam mo nayayaman ka sa negosyo na to. Pangalawa, pagka alam mong kaya mo. Ginagawa ko, mag-join ka, Julie. Pag nag-join ka, ngayon, bagay ko, kasi masyadong exaggerated ngayon eh. Pag nag-join ka hanggang bukas, bibigyan kita ng deal. Sir, anong deal? Money back guarantee. Ang tanong, mag-join hindi? Ulitin ko ha. Gusto niya yung negosyo, natatakot lang. Julie, I will make a deal with you. Pag nag-join ka until tomorrow, 12 noon, bibigyan kita ng deal. Anong deal? Pag wala nangyari sa negosyo na to, babalik ko pera mo. Magjo-join hindi? Is it possible? Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon, sir? Ang kondisyon, babalik ko yung pera mo pag wala nangyari sa negosyo na to, kapag may pinakausap ka sa akin, at least 10 tao na quality person, pepresentahan ko ng business. Ngayon, pagka nagpakausap sa akin ng 10 tao, na quality, hindi ko sino-sinong tao lang, hindi lang sa labas ha. Dapat, quality person, pipresent ko yung business natin, pag walang join sa kanila, di ba walang nangyari sa kanya? Babalik ko yung pera niya. Bakit ako confident enough na labanan ko siya ng ganun? Kasi alam ko, sa 10 na yun, napapakausap niya sa akin, sigurado ka may magjo-join doon sa ganda ng negosyo natin. Are you learning? Ito yung pinagbabawal na technique na hindi madali kasi lalabanan mo siya ng money back guarantee. Pero, may usapan kami. Papakausap mo sa akin 10 sa loob ng 2 weeks. Hindi pwedeng walang time frame. Para magmamadali siya na pwedeng nga sa loob ng 1 month eh. Sa first 2 weeks, alalay mo yung negosyo. Kung di ka maka-attend sa office, online. Sa 3rd week, 4th week, doon magsisimula yung deal natin. 10 prospect mo, kakapakausap mo sa akin, pag wala nangyari in 2 weeks, babalik ko pera mo. Kami nag-join sa kanya. Di tapos na yung usapan namin. May nangyari na may nag-join eh. Are you learning? Yes. Ngayon, kung matabang ang loob mo, gagawin mo to sa lahat ng kakausapin mo, you can do it. Para lang po to, sa mga matatabang ang loob,
Tinuturo lang po ito. Hindi po ito ginagawa sa loob ng bahay. Pawang professional lamang ang gumagawa po nito. Kasi pinagbabawal na technique. Imagine mo lalabanan mo ng sariling pera mo, malibak guarantee. You can only do this if you know for yourself na alam mong yayaman ka sa negosyo na to. Are you learning?